Igan mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang ligtas basta caught on cam. Kahapon niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao at ang iba't ibang pagguho at pagyanig caught on cam. Sa Mahaya High Elementary School naman sa Davao Occidental, tila niyugyog ang mga estudyante. Ang mga guro, pinapakalma ang kanilang estudyante nang biglang bumigay ang isang bubungan malapit sa kanila. Sa General Santos City naman, isang fast food chain ang nakuhanan ang pagguho. Kasabay niya na yung pagkasira ng kable ng kuryente. Ayon sa pamunuan, ligtas naman ang lahat ng kanilang crew sa lahat ng branch nila sa General Santos City. Wala raw sino mang nasaktan. Sa General Santos City pa rin, ilang empleyado naman ang inabutan ng pagyanig sa isang gusali. Sa lakas ng pagyanig, nabagsakan ng mga gamit at tila nagsayawan pa ang mga ilaw sa loob. Malakas eh. Para pag-usapan ng lindol sa Mindanao, mapanayan po natin ngayong umaga si Joel Oestar, Science Research Analyst mula po sa PHIVOLCS. Joel, magandang umaga. Magandang umaga naman po. Eto, grabe yung mga nakita natin, no, na pagyanig at pagguho dahil sa lindol na yan. Doon sa unang video natin, tila niyugyo ang mga estudyante. Ano bang klaseng lindol itong naranasan kahapon dyan sa Sarangani Province? Bali, yung lindol na yan is nagpo-produce talaga ng long period na ground motion. Pag malapit po kayo sa mismong epicenter, ang vibration po is mas high frequency. Okay. Yung sa mga nasa building naman po, yung matataas na building, ang magiging effect po is long period, swaying. Okay, magnitude 7.8, tapos ang lalim daw 35 kilometers. Lupa. Opo. Okay. Last year, nagkaroon daw ng magnitude 7.5 sa Davao Oriental at kahapon nga magnitude 7.8 naman. Ano ba nagiging resulta niyan at napapadalas ang lindol sa Mindanao? Magkakaugnay ba yan, Joel? Ang rehiyon po ng Mindanao ay napapaligiran ng mga trenches and faults. Okay. Bali, iba yung pagyanig po sa Davao Oriental na nakapagtala ng magnitude 7.5 last year. Ang earthquake generator po noon is yung Philippine Trench, nasa right side po ng Philippines, nasa east part. And dito naman po sa magnitude 7.8 na lindol, yung sa Davao Occidental, ang gumalaw po na trench is yung Cotabato Trench. Okay. Gaano kahaba ba itong Cotabato Trench? Wala akong diya dun sa kung gaano kahaba. Okay. Pero aktibo yan at ang sakop niya? Mula po yan sa Sarangani area, ang Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato, Maguindanao. Yung trench po na yan, yung nag-subduction po dyan sa area na yan, sa west part ng Mindanao, yan po yung Cotabato Trench. Okay. Ito po ang laging tanong ng marami, bago ba ang lindol, may mga senyales na pwede silang naramdaman sana? Wala pong senyales na mararamdaman bago po lumindol. Oo. Biglaan talaga yan. Apo. Itong nangyaring lindol sa Mindanao, masabi nating tapos na ba yung panganib na yan? O kasi yung isang aftershock, ang lakas din, Joel eh. Dapat po yung, maging alerto pa rin po yung ating mga kababayan dahil may mga aftershock pa po tayong na itatala. At hindi lang po ito possible, may mga may mga malalakas pa rin pong mga lindol na susunod na aftershock. Sa nakita natin at napanood ng mga video, masasabi bang handa ba talaga ang mga Pilipino pagdating ng lindol? Kasi hindi naman tayo nagkukulang sa mga earthquake drill eh. Pero yung reaksyon, Joel, na talagang makita mo yung panic pa rin. Baka may gagawin kayong adjustment? Yun sa, mas maganda nga po yun sa nakita natin yung mga nagda-duck cover and hold. Okay. Magandang nagiging paghahanda sinyales siya na natututo na yung mga kabataan. Oo.
Ang nagiging problem natin diyan is yung structure. Okay. Yung structure is ang structure, ang duct cover and hold, pwede mo siyang magawa sa magandang klaseng structure. Pagka yung pangit na structure, Delikado pa. hindi pa rin ho magiging applicable yung duct cover and hold. Oo. So, kailangan agad-agad lumabas ka sa establishmento. Yes po, opo. Okay. Posible ba maging sanhi itong lindol sa Mindanao, yung paggalaw ng iba pang fault line? Yung wala pong posibilidad na maging sanhi ng paggalaw ng, Okay. lalo na dito sa Manila, yung West Valley Fault. Oo. Malayo ho yun. Malayo masyado. Apo. Okay, magbigay ka na lang ng huling paalala sa ating mga kapuso, Joel. Maging alerto lang po tayo sa lahat ng mga mangyayaring aftershock pa ho, lalo na dyan po sa area ng Sarangani. At yung duct cover and hold, lagi po nating isipin yun Opo. at i-practice. Okay, maraming salamat, Sir Joel Oester, Science Research Analyst mula po sa FIVOX. Ingat po kayo. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,